guys, and ngayon Sunday at nandito kami sa labas. Medyo okay na ang weather. I think hindi ako nagkakamali, nasa 7 to 8 degree na yung iwan dito, kaya nakalabas kami. Kahit medyo nakalabas kami, medyo naka-coat pa rin kami at naka-jacket pa rin kasi kailangan medyo malamig pa rin. Today nga pala, may gusto lang ako share sa inyo about ano nga bang desisyon natin na pwede natin mag-desisyon sa ating buhay. And kumuha ko ng may share sa inyo na ito, gospel track ng CCF Christ Mission Fellowship sa church na ina-attendan namin. And this is important message or important decision in our life. And ayan, start ko nga rin sa inyo na i-share ito, pinakamahalagang decision. Actually, apat na katotohanan na pwede nating itanong sa sarili natin. Ano nga ba yung pwede nating maging desisyon? Kasi may mga minsan, sabi sa una, gumagawa tayo ng iba't ibang uri ng desisyon. Mababaw at simpleng dahilan, desisyon. Ito, saan tayo kakain, anong susuotin, yun, medyo mababaw lang yun. Second is, mas makabulang desisyon. Anong trabaho kong papasukan or anong karirang kukunin ko, yun yung mga bagay na makabulaan. Nakapagpapabagong buhay na desisyon, sino ang papakasalan ko, yun pinaka yung desisyon na medyo malalim na talaga. Pero ngayon, gagawa ka ng desisyon na siguradong may epekto sa iyo ng walang hanggan, which is the eternal life. And let's continue sa merong apat na katotohanan na dapat natin lubos na maintindihan. Unang katotohanan, mahal ka ng Diyos at nais niya ikaw ay mahal tayo ng Diyos. Alam natin na gusto niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And yun nga sabi sa John 3:16, sapagkat ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan kahit binigay niya ang kanyang kaysa isang anak, upang sino man sumunod sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun nga, yun yung part na kaya bumaba si Jesus, dahil gusto ng Panginoon na ma-save tayo, hindi lang tayo dito sa lupa, kasi yung sa mundo medyo balang araw matatapos rin yun, at kaya gusto niya na ma-save din tayo and magkaroon ng masaganang kaunlaang buhay kasama niya. John 10:10, dating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at manira, na parito ako upang ang mga lupa ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana at ganap. Sa kabila nito, maraming tao ang hindi nakakaranas ng makabuluhang buhay at hindi makasiguro kung sila may buhay na walang hanggan dahil ayun nga, hindi tayo kasi kahit ako nung mga hindi pa ako Christian, ganito din akong mag-isip na hindi ko iniisip na mahal ako ng Diyos. Ang naano ko lang sa sarili ko na happy go lucky lang ako. Hindi ko iniisip na ang Diyos ay nandyan para bigyan tayo ng magasaganang buhay, hindi lang dito sa lupa, because pinaka-importante is yung sa eternal life. Yun yung pinakaunang katotohanan na share ko sa inyo, na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa is likas na makasalanan ng tao kaya't nawalay siya sa Diyos. Ang lahat, Romans 3:20, ang lahat ay nagkasala sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino ang nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun nga, lahat tayo makasalanan. Kahit ako before, may mga decisions ako or mga kasalanan ako na nagawa ko na ngayon pinagsisisihan ko bakit ko nagawa yon. Pero hindi naman siya naging huli, dahil mas napaunawa sa akin na makasalanan ako at nagawa ko yun. And the next is Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yan nga, dahil nga alam naman natin na yung kasalanan is talagang ang kahantungan nun is kamatayan, na bilang yung kamatayan na
dito sa lupa bagkus yung kamatayan na mawalay sa Panginoon. Yan. May tinutukoy na dalawang uri ng kamatayan. Yun nga nasabi, banggit ko na yung physical na kamatayan, which is dito sa mundo. Tinakda sa mga tao na sila ay minsan mamamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Pangalawa, yung spiritual na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Subalit malagim ang kasasabitan ng mga duwag, mga taksil at ng mga nagpapakasasa sa suklam na kahalayan ng mga mamamatay tao, ng mga nakikapid, ng mga makulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawan ng dilim na siyempre ito ang pangalawang kamatayan. Yan. Kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ang solusyon sa problema yan ito? Minsan madalas nating iniisip na may solusyon yung mga kasalanan natin. Yun, pupunta natin sa simbahan linggo-linggo, relihiyon. Yan, relihiyon. Pupunta natin sa simbahan linggo-linggo is akala natin mabawasan or mawawala yung kasalanan natin. Makakarating na tayo sa langit. Pangalawa is mabuting gawa. Akala din natin minsan pag gumawa tayo ng mabuting gawa is okay na, makakarating na tayo sa Panginoon, sa langit, which is hindi rin. And kabutihang asal, yun, para mabuting gawa, tamang paggawa ng mabuting sa kapwa, ganun din. And yung mabait ka, hindi siya mali, pero hindi yun yung basihan para mapunta tayo sa langit. Ngunit isa lang ang solusyon na galing sa Diyos. Yun ay ang Panginoong Jesus. Yun yung pinaka solusyon natin para mapunta sa langit. Ikatlo, si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa langit. Yun nga, sabi ko, si Jesus lang talaga yung daan, walang iba. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil ginagawa mo, sumisimba ka linggo-linggo, hindi yun nagbibigay ka sa charity or sa ibang tao, mga ganung bagay. Hindi yun ang sapat na rason para makamtan natin yung buhay na walang hanggan sa Panginoon. Bakit? Ito ay pahayag ng Diyos. Sa 1:14:6, sinasabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun, sabi ni Panginoong Jesus. Ganap niyang binayaran ang kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa iyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Patunay ang kanyang muli pagkabuhay na siya ay anak ng Diyos, ang Mesiyas at tanging tagapagligtas. Sa Romans 1:3-4, anto ay tungkol sa kanyang anak at ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siyang pinanganak mula sa lahi ni David, at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan na pinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Sumasampalataya sa anak na ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, manatili siya sa kanyang kabuutan. Kaapat na katotohanan, kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo maligtas. Siyempre, hindi lang naniwala ka, hindi lang tayo tinanggap natin si Kristo. Siyempre, kailangan natin sumunod sa Kanya. Hindi naman tayo maliligtas dahil kilala lang natin ang Panginoon Jesus. Dahil sinabi natin na Christian ako dahil kilala ko na si Jesus or alam ko na yung pangalan niya. Pero dapat kung ano yung sinasabi ng Panginoon Jesus, dapat tayo sumunod at dapat natin tanggapin yung mga sinasabi niya at inuutos niya. Ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas po pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, kundi ito
bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yun nga, base sa 2:8, Ephesians 2:8 to 9, kung ang kaligtasan ay maaaring ihalahad sa pamamagitan ng formula, alin sumusunod na tingin mo ay tama. Ito, which is ang tama dyan is yung pananalig kay Jesus. Yun, tas walang mula sa atin. Yun yung kaligtasan. Sa Efeso 2:10, sinasabi sa atin na ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang tungkol sa ating buhay paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo maligtas, kundi isang katibayan o bunga lang ng ating kaligtasan. Kaya gaya nga sabi ko, hindi kailangan manampalataya ka sa Kristo plus kasama yung mabuting gawa. Yung mabuting gawa, sunod na lang din yung pananampalataya natin kay Kristo. Hindi siya formula na plus yung pananampalataya kay Kristo tapos plus yung mabuting gawa. Hindi ganun. Basta alam natin na pag nanampalataya kay Kristo, yung mabuting gawa ay susunod sa atin. Ito ang desisyon na magtatakda ng iyong panghabang buhay na tadhana. Maaaring magtiwala ka sa Diyos, maaaring maraming bagay, ngunit ngayon nais niyang magtiwala sa Kanya lamang para ikaw ay maligtas, magaling niya sa iyo sa patawaran at buhay na walang hanggan, at nais niya magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Handa ka bang magtiwala at sumunod ka sa posibilidad ng iyong Panginoon at pagligtas? Okay, meron ditong panalangin, and bago ko lang tapusin ito, gusto ko lang din talaga na-share ko sa inyo. Gusto lang din mas maging iwan din yung tanong sa inyo. Ano nga ba yung desisyon natin sa buhay natin? Kung kahit nasaan man tayo, kahit ano man hindi yung estado ng buhay natin, hindi kailangan meron din tayong desisyon. Kasi dito sa buhay, sa mundo, alam natin na may katapusan. Ano nga ba yung goal natin? Ano nga ba yung decision natin for our eternal life? Yun yung mas malaking tanong. Kaya yun, may share ako sa inyong prayer na sa pagtanggap sa Panginoon. Sana maging prayer nyo din itong magiging prayer dito sa let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inamin kong ako yung makasalanan at iniingin ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa inyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako ay magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan, at sinusuko ko ang buhay sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging kalugod-lugod sa iyo. Amen. Yun, sana'y maging panalangin yun sa ating buhay. At sa ngayon, mayroon na tayong buhay na walang hanggan, nakasama ang Diyos. And alam natin na hindi perfecto yung buhay. Maaaring magkasala pa din tayo, pero lagi lang tayong bumalik sa Panginoon, humingi ng tawad, mag-repent, tapos patuloy na mas manampalataya sa Kanya, gawin ang mga gusto niya. Kaya sa araw na to, nagpapasalamat ako dahil at sineshare ko sa inyo to, nagkaroon ng kakataon, i-share sa inyo na kung ano ba yung pagmamahal ng ating Panginoon na binigay niya bugtong na anak niya para sa atin. Kaya sa ngayon, sa araw na to, ito muna yung video natin na mas maging sineshare ko lang sa inyo, at sa mga nagiging video pa natin soon is sana'y mas magpalakas na tayo ng pananampalataya, or magtulungan tayo sa pagpapalakas ng pananampalataya. So, kaya maraming salamat sa araw na to, at naway lagi kayong ligtas. Ingat. God bless.